Praise God, purihin po ang ating Panginoon. Miyerkules na naman po ngayon, araw po ng ating midweek service. Tunay po na laging may panawagan ang ating Panginoon sa panahon po ng ating pinagdadaanan. Tunay na ang salita ng Diyos ang siyang ating nagiging lakas. Salamat sa ating Panginoon sapagkat nahahayag ang kanyang mabuting balita upang tayo patatagin sa ating buhay sa mundong ating kinalalagyan. Tunay nga po sa bawat pagising, bawat araw na dumarating sa buhay natin, isang pagpapala po na tayo makapaglingkod sa ating Amang nasa langit. Tunay nga po na bawat minuto, bawat oras natin ay para lamang po sa ating Panginoon, na tayo po'y gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan po ang layunin na noon pa man ang ating Amang nasa langit kung bakit tayo nilika, upang luwalhatiin ang ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Hindi po siya nagbabago. Sa lahat po ng ating mga pangangailangan, ang Diyos ay patuloy na nagtatapat at hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Bagamat mayroon tayong global recession na nangyayari, ang pangako ng Panginoon ay mapapanghawakan natin sa panahon na ating kinalalagyan. So mga kapatid, sa bawat salita ng Diyos na nahahayag sa panahon na ating kinalalagyan, ito po talaga ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Salamat sa mga salita ng Diyos na nahahayag sa panahon na ating kinalalagyan. Nawa nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito at nararamdaman mo yung kagutuman na makinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Isang magandang sign niya na nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, dahil dyan naman talaga po tayo dadalhin ng banal na Espiritu ng Diyos na meron tayo na makinig ng mabuting balita at makinig sa panawagan ng ating Panginoong Diyos upang lalo tayong mapabanal at matutunan nating lumakad na naaayon sa kalooban ng ating Amang nasa langit. So kung naaalala po ninyo mga kapatid, nung ako po'y nag-share sa inyo ng mabuting balita ng ating Panginoon, pananampalatayang hinubog ng pagsubok. Hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. So sa panahon po na ating kinalalagyan, meron na pong spiritual na labanan po ngayon, at ang kaaway po ay hindi hihinto upang panlamigin ka sa pananampalatayang meron ka. So ano pa ang mga dapat nating gawin kapag tayo ay dumadaan ng pagsubok? Isang panawagan na naman po ito na dapat nating tatandaan, dahil alam po natin bilang tunay na mananampalataya, mga pagsubok na ito ay nagdudulot pala ng pagtatag ng ating pananampalataya. So unang-una dapat nating matatandaan kapag tayo naroon sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, magalak sa bawat pagsubok. Ay teka lang pastor, parang napakahirap namang magalak, may pagsubok ka na nga. Magagalak ka pa ba kung tinanggap talaga natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin? Sasayo ang banal na Espiritu ng Diyos, at ito yung dahilan na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, yung kagalakan ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos ay hindi kayang agawin ng kaaway, hindi kayang tumbahin niya ng anumang pagsubok. Yung pangalawa po, manalangin sa bawat pakikibaka. Binigyan ng pagpapahalaga ng Panginoon ang pananalangin. Sabagat alam naman po natin hindi natin kaya ang laban. Alam po natin na hindi natin kayang labanan ang diablong ito kung wala ang lakas ng ating Panginoong Hesukristo. Talaga nga, kung wala ka pananalangin, ito po yung parang bakod natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Pangatlo po mga kapatid, magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Kahit may pagsubok na pinagdadaanan, huwag hihinto yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil dyan tayo tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. Mula nung natanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos, nagkaroon na po ng pagbabago ang buhay natin. Nagkaroon na po tayo ng malasakit sa ating kapwa. At tunay po na napagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. At sa gabing ito, muli na namang mahahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. So ang ating pong pag-uusapan, ang pagtawag ng ating Diyos. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoong Diyos. At umasa po tayo na ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang gagabay sa atin upang mapagpala tayo sa mensahe ng ating Panginoon. So mga kapatid, nararamdaman ko dahil iisang Espiritu mayroon tayo, yung kasabikan na makinig ng mabuting balita at mapagpala po tayo ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Sige po, bago po ako manalangin, tayo po'y bumasa ng salita ng ating Panginoong Diyos.
Matatagpuan po natin sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Hallelujah. Ito po yung ating scripture reading sa gabing ito. Kung may mga Biblia kayo dyan, pwede nyo sundan, pwede nyo tignan din po sa mga screen ninyo. Dito pa lamang po, mangungusap na ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin sa pagbabasa natin ng mabuting balita nito. Naway manalangin po tayo kung saan tayo dalhin. Alam ko po, may kanya-kanya tayong pangangailangan, mayroon tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Naway magbigay po sa atin ito ng kalakasan upang patuloy tayong makapaglingkod at magawa natin ang naaayon sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Verse 35 po, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, Tigil! At sinabi sa alon, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Purihin po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin at humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu ng Diyos at gabayan tayo nito upang mapalakas tayo at mapatatag sa paglilingkod sa ating Amang nasa langit. Sige po mga kapatid, manalangin po tayo. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan, tunay po na napakabuti po ninyo. Nahahayag po lagi ang kapangyarihan mo sa mga salita po na aming nabasa. Tunay nga po Lord na nagbibigay po sa amin ng kagalakan. Nagbibigay po sa amin ng kapayapaan ang bawat salita, Panginoon, na nahahayag. Lalong-lalo po sa gabing ito, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay namin upang lalo po naming maunawaan kung ano po ang panawagan ninyo sa amin at matanggap po namin ang mensaheng nais niyong iparating sa amin, Ama. Maraming salamat po. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at lagi po kayo ang maparangalan at makita po kayo, Panginoon, sa mensaheng ito at patuloy ka naming mapapurihan, Ama. Salamat po, dakilang Diyos. Abutin niyo po ang aking mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan, nanunood, nakikinig at hayaan mong mapagpala po sila, Panginoon, ng mensaheng ito at hayaan mo, Lord God, maging kagalakan nila lagi, Panginoon, Ama, ang bumabad at makinig at sumunod sa iyong mga salita, Ama. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan po namin kayo sa gabing ito. Iluluwalhati po namin ang banal mong pangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sapagkat may bagong panawagan na naman po ang ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga, sa bawat panahon na dumarating sa buhay natin, hanggat may nahahayag na mabuting balita ng ating Panginoon, tunay nga po na may pag-asa. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Tunay po na napakabuti niya. Ramdam niyo ba ang presensya ng Panginoon? Tandaan po natin na ang bawat salita na nahahayag sa panahon ngayon, panawagan ito upang maghanda tayo sa pagdating ng ating Panginoong Diyos sapagkat nakikita na po natin yung mga sign na yan. Kahirapan, gutom, nangyayari na po sa bawat bansa. Pero tayo pong mga Kristiyano, sabi ko nga lagi, hindi masusurpresa ang tunay na mga Kristiyano sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang naghahanda sa atin. Tunay po yan na may kagalakan po sa tunay na mga mananampalataya sapagkat sumasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. So nabasa po natin kanina ang ating scripture reading. Gusto ko lamang po magbigay ng background po sa buhay ni Marcos, siya po ang sumulat nito. At meron po akong naalalang kwento na sila po yung nagmisyon nito sa Cyprus, kasama po niya dito si Barnabas at si Pablo. Ito pong si Marcos nagkaroon po ng pagkatakot nagkaroon siya ng pangamba sapagkat yung pinuntahan nila na lugar ng Cyprus, ito po talaga napakalakas ng impluensya ng demonyo o ng diablo. Iisa lamang po ang nawin nila sa lugar ng Cyprus na yun dahil sa tagal nilang paglilingkod doon sa pagmimisyon nila. Etong si Mark para bang nawalan ng pag-asa. Iniwan niya si Barnabas at si Pablo at bumalik siya sa kaniyang tahanan at
Talaga nga namang nagdamdam ng gusto si Apostol Pablo. Ang sabi niya na ang kailangan sa pagmamisyon ay mayroong mataas ang dedication at mayroon talagang tunay na pananampalataya sa Panginoon, sapagkat ito hindi niya nakita kay Mark, kaya sobrang nalungkot po siya. Kaya nga nung mga panahon na iyon, para bang nawala na siya ng pag-asa kay Mark. Pero makikita po natin nung sinulatan niya po dito si Timothy, muli niyang sinabihan si Timothy na isama niya si Mark kasi nabalitaan niya, naunawaan na ni Mark yung kaligtasan na meron siya. At ito po'y nagpatuloy na, nagmimisyon na rin po siya. At alam naman po natin, ang kamatayan ni Mark na kinaladkad ng mga taga Alexandria sa pagdiriwang na inalay ng idolo na si Maximo. So yun po yung kamatayan ni Mark, hindi din po maganda yung naging kamatayan niya dahil nga hindi niya idininay si Kristo. Nangaral siya, nagmisyon siya, ibinahagi niya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ako po'y naniniwala sa bawat kamatayan ng mga mananampalataya, mayroon po talagang nabubuksan at mayroon pong sumisibol. Nung nasaksihan nila ang mga kamatayan ng mga apostoles, lalo pong dumami ang mga Kristyano kasi nakita nila kakaiba ito, hindi ito ordinaryong tao. Meron itong pinanggagalingan ng kanilang pananampalataya. Kung mapapansin po natin na ang bawat kamatayan ng apostoles, hindi nawawala talaga yung kagalakan. Hindi nila idinidinay si Kristo. Kung napansin po ninyo yung mga sulat ni Apostol Peter nung nakarang isinare ko sa inyo, yung mga mananampalataya na hinahanting ni Emperor Nero, hindi po talaga dinidinay Hindi po talaga magiging hadlang ang kahirapan para wag sumunod sa Panginoon. Magpapatuloy po ito na gawin ang kalooban ng Panginoon sapagkat nahayag na po sa atin yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Amang nasa langit, nasa piling na ating Panginoong Hesukristo. Yan yung dahilan kung bakit kahit ano man ang kalagayan natin ngayon, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, maninindigan tayo sa katotohanan at tatayo tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Bagamat pahirap ng pahirap ang mundong ating kinalalagyan, ang kagalakan ng banal na Espiritu ng Diyos na bunga na sa atin ay nananatili po sa buhay natin. Salamat sa ating Diyos sapagkat yan po ay bunga ng ating kaligtasan. Yan po yung selyo ng kaligtasan na tumiyak ng kaligtasan natin na kahit sa panahon ng kahirapan, ang kagalakan ay hindi mawawala sa buhay ng mga mananampalataya. Mananatiling maglilingkod, susunod sa kalooban ng Panginoon sapagkat tinawag tayo ng Diyos upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. So, yun po yung nakita natin sa buhay ni Mark, na mayroon pong second chance. Kapag napakawalan po natin yung buhay natin minsan na para bang hindi pa natin nakita, sa second chance, titiyakin ng Panginoon na makikita mo na yung halaga ng buhay mo. Yung halaga ng buhay natin dapat ipinaglilingkod sa ating Amang nasa langit. Dapat naninindigan tayo sa katotohanan. Dapat nagiging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa dahil napaparangalan ng Panginoong Diyos Dahil nasa atin ang selyo ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi tayo mapapagod na gumawa ng mabuti sa ating kapwa sapagkat nahahayag ang kapangyarihan ng ating Amang nasa langit kung tayo po'y umiibig sa ating kapwa. So, balikan lamang po natin kanina, yung binasa po natin kanina na scripture reading po natin sa Marcos chapter 4. Kung babasahin po natin sa simula po, kung mapapansin natin, halos lahat ng sulat ni Mark ay para bang nasa lugar sila ng Galilea, Ito po yung panahon na ang ating Panginoong Hesukristo ay nangangaral. Napakarami pong tao kasi bago pumunta ito sa chapter 4, marami pong miracle ang ginawa ang ating Panginoong Hesukristo. Yung mga bulag dito nakakita, yung mga pilay, yung mga sinasaniban ng masamang espiritu, pinagaling po ng ating Panginoon. Nahayag po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga maraming mga tao ang nakikinig sa Kanya. At ito yung panahon na ang ating Panginoong Hesukristo ay nangaral ng mabuting balita. May paanyaya siya. At mapapansin po natin dito, ang unang pangaral niya ay ang parable tungkol sa apat na klase ng lupa. Ito po yung mga tao na natatamnan ng binhi. Ang binhing tinutukoy po dito ay ang salita ng Diyos. So apat na klase ng lupa na tinutukoy niya, isang klase ng tao yung matigas na lupa, at yung isa naman yung mabatong lupa. Pangatlo dito yung madawag o madamong lupa, at yung pang-apat yung matabang lupa. So nauunawaan na po natin ito sa Rich Program, hindi na po ito sikreto. Sabi nga ng Panginoon dito sa Mark chapter 4, kung babasahin po natin verse 11, sabi ng Panginoon, sinabi niya, ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran. So maliwanag po mga kapatid,
na ang mensahe ng Panginoon ay dinadaan niya ito sa mga parabol o talinghaga dahil nga inilihim ito sa mga hindi karapat-dapat. Sa ating pong mga mananampalataya, nung nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, hayag na po sa atin itong parabol na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nung umalis ng ating Panginoong Hesukristo at nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, ang lahat ng mga talinghaga o sermon ng ating Panginoon, nauunawaan na po natin. Dati hindi po natin maintindihan Pero ngayon, dahil nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, may layunin po kung bakit natin nauunawaan ang mga parabol na to. Apat na klase ng lupa. Naalala po natin ang ating RICH program. Di ba meron tayo dito nga grow within, grow deep, grow up, and grow more. Naunawaan na po natin na may 4 growths ng paglago ng pananampalataya. At nakikita po natin dito yung bunga ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. So salamat sa Panginoon at tunay po na mapalad po tayo sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kaunawaan upang maintindihan natin yung kaligtasan na meron tayo. Maunawaan natin yung kaligtasan na meron tayo. At yung kanina pong nabasa natin kanina sa ating scripture reading, sinabi ng Panginoon doon, dahil nang tapos na siyang mangaral, nagagabi na, balikan lamang po natin para maunawaan natin ng lubos. Sabi dito sa verse 35 na binasa natin, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Hallelujah. Merong paanyaya ang Panginoon, natatawid daw sila sa ibayo pagdating dito sa verse 36. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Sa paanyaya po ng ating Panginoong Hesukristo, kapag naghayag po siya ng mabuting balita, meron po laging paanyaya. Naalala po natin, every Sunday sa tuwing nahayag ang mabuting balita, hindi ba't nagtatapos ito sa paanyaya? Hallelujah. Yan po yun Yan po yung pagtawag sa atin ng Panginoon. Kailangan marinig natin yung paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon. At ito'y halos mapuno ng tubig. Yung paanyaya, may mga sumunod. Makikita natin dito, may mga pagsubok po. Una, may paanyaya ang Panginoon. At yung pangalawa dito, yung pagsunod. Marami pong sumunod. Sa verse 38 po, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Hallelujah. So ito po yung mga apostoles na nag-aalala na. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo himbing na himbing sa pagkakatulog, sapagkat ito po may dahilan kung bakit sila dumaan at bakit may bagyo, upang subukin ang kanyang mga apostoles. Sa kabila ng kanyang ginawa, sa kabila ng kanyang mensahe, application na dapat nilang matutunan kung sino ba talaga itong Kristo na kasama nila. At nakikita po natin dito kung sino si Jesus na kasama nila. Verse 39, bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. At nakita na nila kung sino si Jesus dahil nga sa kabila ng mga milagrong ginawa ng Panginoon, sa kabila ng paghahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon, siguro kaya sila pinadaan doon dahil may doubt pa sila. Hindi pa nila nauunawaan talaga, sino ba itong kasama namin? Verse 40 po, ito po sabi, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Sa kabila ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, mula nung kasakasama nila, nagmilagro ang Panginoon sa lahat ng mga tao, nakita nila. Bagamat meron pa rin silang pagdududa, hindi ba tayo yung minsan? Hindi ba tayo yung mga tao minsan? Sa kabila ng biyaya ng Panginoon, sa kabila ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, meron pa rin tayong doubt. Nadalas inuuna natin kung ano yung gusto natin. Alam na natin ang kapahayagan na salita ng Diyos, pero minsan nagkakaroon tayo ng doubt. Kaya isang review, isang tanong ito sa atin. Sabi niya, bakit kayo natatakot hanggang ngayon? Bay, wala pa rin kayong pananampalataya. Tayo mga kapatid, ilang taon na tayong Kristiyano. Kumusta ang ating pananampalataya? Hindi ba't parang tayong kinakausap ng ating Panginoon niyan? Hindi ba't tinatanong tayo ngayon kung sakali mang may pagsubok ka, gaano makalaki yan? Maaaring ang tanong ito ay gumising sa'yo na matutunan mo yung pananampalataya kung paano magagamitin. Verse 40, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Grabe, no? Naunawaan nila, nakita nila
yung Jesus na kanilang kasama ay tunay na Diyos. Nag-iisang anak ng Diyos at nahayag kay Peter. Alam naman po natin na si Peter ang pinahayagan ng banal na Espiritu ng Diyos na kinilala kung sino talaga si Kristo. Siya ang nag-iisang anak ng Diyos. Hallelujah. At dito natin makikita yung kabuuan ng kwento kung paano tumatawag ang Diyos sa panahon na ating kinalalagyan. Sabi ko nga, hanggat nahahayag ang mabuting balita ng Panginoon, lagi pong may paanyaya ang Panginoon. Inaanyayahan tayong lumapit sa Kanya at sumunod sa Kanya at gawin natin ang kalooban ng ating Amang nasa langit. So ang ating pong memory verse sa gabing ito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Hallelujah. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Hallelujah, Lord. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Nang tawagin ka, nung tawagin tayo ng Panginoon, minsan lumiko tayo ng landas, pero ang ending pa rin, ibinalik tayo. Sabi ko nga, pag tinawag ka ng Panginoong Diyos, hindi ka talaga makakatakas. Dahil alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Dahil alam ng Diyos, bago ka pa naman tayo likhain sa mundong ito, tayo po ay kilala na ng Panginoon na tayo po'y gagamitin niya sa kanyang gawain. Tandaan po natin, kapag nagising tayo sa paanyaya ng Panginoon, magpasalamat tayo sapagkat tayo po'y kabahagi ng mensahe o kabahagi sa kaligtasan ng ating Panginoon na nakalaan sa atin. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil sa dami-dami ng tao sa mundong ito. Ikaw at ako, merong paanyaya, naunawaan mo, naintindihan mo yung paanyaya ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kaya nga naroon lagi ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, paano tayo tinawag ng Diyos? Magandang tanong ito. Hindi ba't unang-uran dito, may paanyaya ang ating Panginoon? Sabi ko nga, sa tuwing nahahayag ang mabuting balita, every Sunday service, every Bible study, sabi ko nga, sa tuwing nahahayag ang mabuting balita ng Diyos, meron siyang paanyaya sa iyo. Ang nais niya, mapabanal ka. Ang nais niya, sumunod ka sa kalooban niya. Kaya nga tayo, ganun na lamang tayo dinadala ng banal na Espiritu ng Diyos sa pakikinig ng mabuting balita dahil meron siyang paanyaya araw-araw sa buhay natin. Kapag naririnig mo, nahahayag sa iyo ang mabuting balita, yakapin mo to. Pahalagahan mo ito ng higit pa sa ginto o pera, mga kapatid. Sapagkat ang salita lamang ng Diyos ang pwede nating sandigan sa panahon na ating kinalalagyan. May pangako ang Diyos. Kapag ang Diyos ang nangako sa iyo, tunay nga po na mapapanghawakan, mga kapatid. Hallelujah! Salamat po sapagkat langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Napakasarap sa ating Diyos. Naway naramdaman mo ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga kung tunay na Kristiyano ka, magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat nasa iyo ang kagalakan na hindi kayang agawin ng anumang alok ng sanlibutan. Hindi ka kayang palungkutin. Hindi ka kayang pabagsakin ng anumang pagsubok dahil ang selyo ng banal na Espiritu ng Diyos ay nasa atin po, mga kapatid. Balikan po natin. Sabi po doon sa Marcos chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Hallelujah! Yan ang panawagan sa atin ng Panginoong Hesukristo At yun din yung panawagan ng Panginoong Hesukristo doon sa Galilea sa lahat ng mga taong nakikinig sa Kanya. Hindi ba? Yung binhi doon, yung salita ng Diyos, hindi yung mabuting balita na kailangan matanim sa atin bilang mga mananampalataya. Kapag naasik ang salita ng Diyos sa panahon na ating kinalalagyan, gawin po natin itong sagrado, gawin po natin itong mahalaga, maitanim sa puso natin at mai-apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Kaya ikaw, kapatid, kung binabaliwala mo ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo, siguro hindi pa naman huli ang panahon Hanggat nagigising tayo araw-araw sa buhay natin, laging may pag-asa, maaaring itong gumising sa iyo na dapat tayo pahalagahan ng mabuting balita dahil walang pwedeng magbigay sa iyo ng kaaliwan sa mundong ito kundi ang salita lamang ng Panginoong Diyos. Tiyak na tiyak yan. Gusto kong sabihin sa iyo yan. Kung aasa lamang tayo sa mga natututunan natin sa mundong ito, kapatid, darating ang panahon, malulungkot ka, mangangamba ka, at matatakot ka sapagkat sa panahon na ating kinalalagyan ngayon,
Nandyan na po yung mga sign na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya nga sa mga tunay na mga Kristiyano, laging bukan ng ating bibig, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kasi hindi nawawala yung pag-asa. Sa mga mananampalataya na ganun ang pananaw na lagi natin malapit nang dumating ang Panginoon. Lagi kang maghahanda. Siyempre, di ba? Dahil ang paanyaya ng Panginoon ay laging sariwa para tayo paalalahanan na lagi tayong gising. Pagdating sa pananampalataya, gising ang ating spiritual. Tandaan po natin. At sabi dito, sa Marcos chapter 1 verse 17, nung tinawag niya ang mga apostolis niya, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. Hallelujah! Tayo po, nung iniligtas tayo ng Panginoong Jesucristo, naramdaman natin na tayo ay mayroong gagampanan sa harapan ng ating Amang nasa langit, na kailangan po nating maging asin at ilaw ng sanlibutan. Yan ang panawagan ng ating Amang nasa langit. Iniligtas kanya upang maging asin at ilaw ng sanlibutan o maka-impluwensya tayo sa mga taong naroon pa sa kadiliman. Mahalay mo, tayo, gamitin po tayo ng ating Panginoon para maabot din po ang mga taong naroon pa sa kadiliman. Napakapalad mo kung ikaw at ako ay tunay nga na naunawaan mo yung kaligtasan na meron ka. So, napakaganda po ng paanyaya po ng ating Panginoon. So, balikan natin kanina. Sabi doon sa Mark chapter 4 verse 35, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Hindi ba't panawagan yan? Isang misyon na dapat nilang gawin, na tumawid sila sa ibang ibayo. At alam naman po natin, iniisip na ng mga apostolis na ito, kapag sumakay na sila sa bangka na kanilang sinasakyan, ay magkakaroon na sila ng kapahingahan. Tunay naman po, kapag nanawagan ng Panginoong Jesucristo, tayo po, kapag tumugon tayo, magkakaroon tayo ng kapahingahan. Pero tandaan po natin ang susunod na mangyayari dito. Sabi dun sa John chapter 10 verse 9, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po mismo ang nag-aanyaya na pumasok tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin at tiyak na makakatagpo tayo ng tunay na pastulan. Dahil gagabayan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Hanggang ngayon kapatid, inaanyayahan ka ng ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So sa panahon natin kinalalagyan ngayon, higit natin kailangan si Jesus sa buhay natin. Lagi kong sinasabi, sa pamilyang walang Kristo, napakahirap po na magtagumpay kung wala si Kristo sa buhay natin, dahil si Kristo lamang po ang pupuno ng tunay na kagalakan na hindi kayang tumbasan ng alok ng sanlibutan. Si Kristo po ang pinagmumulan ng bukal ng buhay. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Pangalawang punto po mga kapatid, paano tayo tinawag ng Diyos? Dahil mayroon tayong pagsunod. Dahil naunawaan natin yung mensahe ng Panginoon, nahayag sa atin yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, na tayo'y dating makasalanan, hindi ba't nagsisi tayo? Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin. At ang susunod dito, dahil naunawaan natin na siya yung Diyos na kailangan natin, kailangan dito yung pagsunod na. Hallelujah! Basahin po muli natin sa Marcos chapter 4 verse 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. Mga kapatid, nakikita po natin dito na tumugon kaagad sila. So, iniwan nila yung mga tao, sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. So, ibig sabihin, marami din pong mga nakarinig ng mensahe ng ating Panginoon. May panawagan, sumunod din po sila. So, nakita po natin, marami pong tumugon sa panawagan. So, napakahalaga yung pagsunod kaysa kung anumang alay na inihahandog natin. Magandang halimbawa po dito na mababasa natin sa kwento ni Saul. Alam naman po natin si Saul dahil nga nainip, sinuway yung utos ng Diyos, kaya nga nagalit si Prophet Samuel sa kanya. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, sinasabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So hallelujah! Mga kapatid, napakahalaga po ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag naunawaan po natin ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo, nagdudulot po talaga ito ng pagsunod kahit maging kapalit po ng ating buhay. Dahil nahayag na po sa atin na mayroong buhay sa kabila ng kamatayan.
sa piling ng ating Amang nasa langit at sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun na, kaya naman pala yung mga apostolis noon kahit maging kamatayan nila, susunod sila sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba't kagalakan pa nilang mamatay para lang masunod ang kalooban ng Panginoong Hesukristo? Masunod kung ano yung pinagagawa ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay nila. Kaya hindi nila kinatatakutan ang anumang panganib sa buhay nila. So mahalaga po mga kapatid, sumunod po tayo. Hindi po kasi pwede, narinig mo ang paanyaya, hindi ka susunod at magtetengang kawali ka. Yan ang pinakamahirap na kalagayan mo, kapatid. Na para bang kinakausap ka na ng Panginoon, nananawagan na ang Panginoon sa'yo na iayos mo na yung buhay mo, sumunod ka na, nahayag na sa'yo ang mabuting balita, pero hindi mo pa rin sinusunod. Baka kapatid, may pagkakataon pa tayo sumunod sa ating Panginoon. May pag-asa pa Sabi dun sa Marcos chapter 10 verse 21, magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ito po yung encounter ng ating Panginoong Hesukristo sa isang taong mayaman na para bang nagyayabang. Ang tanong kasi dito, kung mababasa natin, sabi ng taong mayaman na ito, binatang mayaman na ito, na nasunod ko na ang kautusan. So, alam naman po natin na walang nakasunod sa kautusan. Kahit sino, wala po talagang nakasunod. Pero nang sabihin niya ito sa ating Panginoon, dahil alam ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa sa atin, kaya nga hindi tayo pwedeng magsinungaling Kaya hindi tayo pwedeng magmayabang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga yung encounter ko sa Panginoong Hesukristo, nung nasa camp, talagang dinurog po ako. Dahil alam ko po, naunawaan ko ang Panginoong Hesukristo, wala kang maitatago sa Kanya. Kahit anumang tago mo dyan, kahit anumang sikreto, alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan. Kaya dito sa isang taong mayaman na ito, nakita ng Panginoong Hesukristo kung ano ang mahalaga sa Kanya. Kaya nga nung sabihin niyang, ipagbili mo ang iyong mga kayamanan at ipamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Alam natin yung kwento, nalungkot ang mayaman at hindi niya kayang gawin. Sapagkat sino ang naghahari sa puso niya? Ay yung kayamanan na meron siya. Yun ang napakahirap Sa atin po, napakahirap pong maglingkod na marami kang bit-bit, marami ka. Kaya pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, nangangailangan po ito ng sakripisyo, nangangailangan po ito ng tunay na pagkilala sa Diyos na ating susundan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay kailangan pumasa ng krus ko. So yun po yung panawagan, i-deny mo ang lahat. Sumunod lamang sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay tunay na may buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi dun sa John chapter 8 verse 51, ang sino mang sumusunod sa salita ng Diyos ay hindi mamamatay kailanman. Tunay nga po na pagtulog lamang, tayo may mamamatay, at ang pagising natin sa piling na po ng ating Amang nasa langit. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Mark chapter 8 verse 19 to 20, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo. Saan man kayo pupunta? So, isa po itong tagapagturo ng kautusan. Isa po itong skriba. Nahayag sa kanya Yung mga ginawa ng Panginoong Hesukristo, nakita niya kung papaano magpagaling ang Panginoon, kung papaano yung karunungan na meron ang Panginoong Hesukristo. Kakaiba. Pero alam ng Panginoong Hesukristo, sa bawat motibo ng pagsunod natin, ano ba talaga ang motibo? Alaman ng puso mo sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, tuloy lang po natin sa verse 20, ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapapaghigahan ang anak ng tao. So, mga kapatid, sinabi na po niya ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesukristo sa mundong ating kinalalagyan, hindi po siya nagkamit ng anumang kayamanan sa mundong, iiwan din naman niya. Ang lalo niyang pinagsumikapan ay yung kayamanang di nasisira sa piling ng ating Amang nasa langit. Kaya nung natanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos, naunawaan natin na ang lahat ng mga bagay na pinagsisikapan natin dito ay iiwan din natin pagdating ng panahon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, nananawagan siya, mag-impo kayo ng kayamanang di nasisira doon sa piling ng ating Amang nasa langit. Kayamanan na gumawa ng mabuti sa kapwa, tumulong at magpalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Tulungan ninyo ang bawat manggagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kayamanang di nasisira, yun po yung maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At mahalin po natin ang ating kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So mga kapatid, nahayag na po sa atin yan. So alam ng Panginoon na meron tayong gagampanan. So susunod tayo, na unawaan na natin yung paanyaya, nagdudulot ito ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. At yung pangatlo po mga kapatid, paano tayo tinawag ng Diyos
Diyos dahil mayroong pagsubok. Tandaan po natin, yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi po yan parang pantay ang daan. Ibig sabihin, mayroong rough road na dadaanan po tayo para mapatunayan talaga kung tunay ba talaga yung nilalaman ng pagsunod ng puso mo, mapatunayan dito sa pamamagitan ng pagsubok. Naalala naman po natin, sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ang ginto daw ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talaga bang ito'y totoong ginto. Hallelujah. At yung pananampalataya daw ay higit pa daw sa ginto. So kailangan dumaan sa iba't ibang klase ng pagsubok para mapatunayan kung tunay ba talaga yung pananampalataya mo. Kaya kapatid, nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, yung paanyaya, sumunod ka, at kasunod din po dito, may pagsubok na darating sa buhay natin. Tandaan po natin ito dahil ang Diyos naman po ang nagsabi nito na ang lahat po ng mga susunod sa Kanya ay kailangan pumasan ng krus ni Kristo. Pagsubok po sa buhay natin bilang tunay na mananampalataya, kailan ba tayo maninindigan sa panahon ng mga pagsubok? Tingnan po natin kanina, yung nabasa po natin, Marcos chapter 4 verse 37, habang naglalayag, inahabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon, at ito'y halos mapuno na ng tubig. So, mga kapatid, yung mga sumunod na mga apostoles kay Kristo, sabi ko nga, tunay na may pagsubok na dadaanan po. Ano ang nangyari sa mga apostoles na ito? Hindi ba't nawindang sila, nag-alala sila, natakot sila, hindi na nila naalala yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. At alam naman natin, marami po dyan ang mga mangingisda, sanay po talaga sila sa mga malalakas na alon, pero natakot po sila. Ang layunin naman po pala, kaya po nagkaroon ng malakas na bagyo dito at malakas na alon upang subukin ang mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo, makikita natin dito, natutulog lang. Alam naman po natin yung kwento, natutulog siya. At siguro, pinagmamasdan niya kung ano itong mga apostolis dito. Mayroon pa talagang pananampalataya ito sa akin. Pero iba po yung nasaksiyan ng ating Panginoon. Nagkanya-kanya sila, kanya-kanyang pamamaraan. So tandaan po natin, sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, sabi nga doon sa Roman chapter 5 verse 3 and 4, hindi lamang iyan ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Yung pala yung mga dahilan ng ating kahirapan para matutunan natin yung bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ba't bunga ng banal na Espiritu ng Diyos yan? Nakita natin upang mai-apply natin sa pang-araw-araw ng ating buhay. So napakaganda po na dapat nating maunawaan na sumunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo at nakikita natin may mga pagsubok na darating sa buhay natin, yung pala yung nagdudulot sa atin ng pagtsatsaga para maunawaan natin yung tunay na pananampalataya. At yung pang-apat na punto po na darating dito sa atin, paano tayo tinawag ng Diyos? Dahil mayroon tayong pananalig. Mayroon pananampalataya. Dahil mayroon na tayong pananalig. Nung sumunod tayo at nakaranas tayo ng mga bagyo, nakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin, nakita natin yung kamay ng Diyos ang siyang tumulong. Tingnan po natin dito sa chapter 4 verse 38. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Sabi ng mga apostoles, talaga nga namang sinumbatan pa nila ang Panginoon no? Para bang hindi nila alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. Para bang tayo yun minsan minsan sa matinding pagsubok na dinaraanan natin, Lord, totoo ba talagang Diyos kayo? Bakit parang hindi ko maramdaman ang pagiging Diyos nyo sa buhay ko? So ang Panginoon nandoon lang siya. Napakaganda lamang po mga kapatid na sa Diyos tayo tunay na lumalapit. Wag po tayo sa iba. Sa panahon ng pagsubok, naiintindihan ng Panginoon ang ating mga katanungan. Kung bakit tayo nagtatanong, nauunawaan niya. Yung mga propeta na nasaksihan natin, bagamat propeta na, pero minsan nagkakaroon sila ng parang katanungan, mga tanong na hindi din nila maunawaan. Hanggat nakaapak yung dalawang paan natin sa mundo ang ating ginagalawan, may mga katanungan po talaga bilang isang taong makasalanan. Talagang magtatanong tayo sa Panginoon. Salamat na lamang at nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. At sa Diyos, sa tunay na Diyos tayo nagtatanong at nananalangin tayo. At agad naman ang kasagutan ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi dun sa verse 39, balikan lang natin, bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa alon, "Tumahimik." Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya o pananalig?" Sabi sa verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito?
pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Mga kapatid, nakita po natin yung kahalagahan ng mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. Ito po yung nagpapatatag ng ating pananampalataya. Nahayag sa kanila kung sino si Jesus na kanilang kasama. Si Jesus natutulog sa panahon ng bagyo, kaya din po nating tulugan ito Dahil alam ni Jesus, ang amang nasa langit, ang may kontrol ng lahat. Hindi hahayaan ng ating amang nasa langit na lumubog ang bangkang kanilang sinasakyan. Maging tayo man sa mga pagsubok, gaano man kalaki yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, hindi yan hahayaan ng ating Panginoong Hesukristo na lamunin tayo ng mga pagsubok, sapagkat ang kamay ng Diyos ang siyang patuloy na mag-iingat sa atin. Iingatan niya tayo upang mapagtagumpayan natin na ang bawat pagsubok at makita natin na kamay ng Diyos ang tumulong sa atin. Kaya nga, sa bawat pagsubok na ating napapagtagumpayan, meron tayong lakas ng loob na ibahagi sa ating mga kapatid yung tagumpay na yon. Tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa mga tunay na Kristiyano, laging may patutuo yan Kasi naranasan nila yung biyaya ng Panginoon na nag-ingat sa kanila, na nagtawid sa kanila sa mga pagsubok. Hallelujah! Kaya habang pinapatutuo nila yan, naroon ang kagalakan. Naroon yung kasiyahan na ang kamay ng Diyos, nasaksihan nila. Ang Diyos naroon lang upang gabayan ka, upang ingatan ka. Katulad ni Abraham, tinawag na father of faith, yung ama ng pananampalataya at ama ng mga bansa. Tunay nga po na nakita natin si Abraham, bagamat ang pinagmulan ng kanyang lahi ay mga pagan, alam naman po natin sa surat sa haran siya nanggaling, at kung pag-aaralan po natin, talaga mga pagan ito, mga hindi kumikilala kay Yahweh. Pero nung tinawag siya ng ating amang nasa langit, naunawaan niya, bagamat maganda yung kalagayan niya sa kanyang kinalalagyan, bagamat hindi naman siya talaga mahirap sa lugar na yon. Nung tawagin siya ng ating amang nasa langit, may paanyaya, sumunod si Abraham. At yung pagsunod niya, napatunayan niya yung pananampalataya na meron. Natuwa ang Panginoon. Natuwa ang ating amang nasa langit dahil sa pananampalatayang meron siya. Ilang beses siyang sinubok at nakita natin. Kaya nga tinawag siya dito, sabi doon sa Santiago chapter 2 verse 23, natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Hallelujah! Dahil kay Abraham, nakita po natin, may paanyaya ang Panginoon sa kanya, sumunod siya. At yung ngayon, siya po ay naging ama ng pananampalataya. Nakita niya, nasaksiyan niya ang Panginoong Diyos kung gaano kabuti sa buhay niya. Hallelujah! At kung babasahin naman po talaga natin, yung pagsubok na pinagdaanan ni Abraham, maging ang kanyang anak, sinubok siya kay Isaac. At talaga nga namang hindi mapipigil sa pagsunod si Abraham sa ating amang nasa langit. Maging ang anak niya, handa niyang ialay. Pero ang ating Diyos na mahabagin, siya yung Diyos na mapagmahal. Naunawaan po natin, kaya nga po, yung sinabi ni Santiago na natupad ang sinabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at dahil dito siya itinuring na Diyos bilang isang taong matuwid, at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoong Diyos, sapagkat alam naman natin sa bawat pagsubok, alam naman natin napapatatag ang ating pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Praise God! So sa bawat hakbang natin, dapat meron tayong pananampalataya. So wag tayong matakot, wag tayong mangamba. Dapat sa panahon na ating kinalalagyan, nahayag na sa atin yung Diyos na ating kasama, na hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Sa bawat pagsubok na ating naranasan, mayroong Diyos na tumulong sa atin, umahon sa atin, nagligtas sa atin, na hindi niya tayo pinababayaan. Sa bawat araw, bawat paghinga mo, ang Diyos ang siyang patuloy na kasama mo, kapatid. So napakagandang paalala nito sa panahon na ating kinalalagyan. Tunay nga po na ang Diyos ang tumawag sa atin upang tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. So tandaan natin, paano tayo tinawag ng Diyos? Siyempre, nauna dito yung paanyaya ng Panginoon. So kapag narinig mo ang maliwanag na paanyaya ng Panginoon, dapat ito'y nagdudulot ng pagsunod sa ating Panginoon. At dapat tandaan mo, kapag sumunod ka, tandaan mo na may darating na mga pagsubok sa buhay mo. At sa mga pagsubok na yan, mahayag ang pananampalataya na
tunay na lalabas sa atin yung tunay na pananampalataya na hindi matitinag sa anumang pagsubok, sapagkat yan po ay pinahintulutan ng Panginoon upang lumabas talaga yung tunay na kung sino tayo sa harapan ng ating Amang nasa langit, upang matanggal yung mga balakid sa buhay natin para yung konkretong pananampalataya ay makita sa buhay natin bilang tunay na mananampalataya. So napakaganda po ng panawagan ng ating Panginoon. Kung nakita po natin, nahayag na naman muli ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba po ang ating Ama. Sa panahon na ating kinalalagyan, gusto ng ating Ama, patatagin tayo sa ating pananampalataya. Sa lahat ng mga niligtas, hindi po tatalikod dyan sa labanan, maging kamatayan ng buhay nila, maglilingkod sa Panginoon. Nasaksihan ko po ang mga Kristiyano na hindi umurong sa laban. Kahit nga malapit ng mamatay, naghihingalo na, gusto pang magbahagi ng mabuting balita. Yan ang selyo ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayo po, meron po tayo niyan. Kailangan nating humakbang sa ating pananampalataya at lubos nating maunawaan yung kamay ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, ang siyang nagpapalakas po sa atin. At ang mga salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan at pag-asa. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, sa gabing ito, gusto ko pong basahin ito. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, tinawag ng Panginoong Jesucristo, iniligtas. May layunin ka. Mamuhay tayo ng may kabanalan, hindi sa kahalayan. Ang nais ng Panginoon, tayo po'y mamuhay sa kabanalan. Paano tayo mamumuhay sa kabanalan kung hindi natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos? Hindi natin pinahahalagahan ang araw ng pananambahan. Hindi natin pinahahalagahan ang pananalangin. Maaaring ito'y panawagan po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nawa maunawaan po natin na lagi siya may paanyaya na kailangan nating sumunod. Tandaan mo, kung Kristiyano ka, namumuhay ka pa sa kahalayan, may pag-asa ka pang ayusin yan. Tandaan mo ang panawagang ito. Ang Diyos ay patuloy na naghihintay sa ating pagbabalik. Kung sakali mang naroon ka sa mundo na para bang akala mo wala ng pag-asa, kapatid, naghaantay ang Panginoon. Lapit tayo sa Kanya. Siya yung laging handang saklolo sa panahon na ating kinalalagyan. Wala tayong pwedeng sandigan sa panahon na ating kinalalagyan ngayon, kundi si Jesucristo lamang. Kaya nating isigaw yan. Kaya nating sabihin niya sa bawat pamilya na parang ang gulo-gulo. Kailangan si Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niya, at makikita mo ang pag-ayos ng buhay mo. Ito po'y aangkla sa salita ng Diyos. Although mahirap yan sa una, pero tandaan mo, mga kapatid, sa bawat hakbang mo na palapit sa Panginoon, mapapansin mo pala buhat-buhat ka na ng ating Amang nasa langit. At ang parang lahat, napakadali na lang ng lahat, hindi ka na naapektuhan sa anumang paanyaya ng sanlibutan, sapagkat yakap ka na ng ating Amang nasa langit. Ang nais ng Panginoon ay mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan niya. Mga kapatid, naway na pagpala po tayo sa magandang mensahe po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ang lagi nating kasama, at siya yung nangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Diyan ang panawagan ng Panginoon sa ating kinalalagyan. Sabi ko nga, may global recession sa panahon nating kinalalagyan. Meron naman tayong pananampalataya na dumaan sa anumang mga pagsubok. Kaya uurong ba tayo? Nahayag na sa atin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Yakap-yakap na tayo ng ating Amang nasa langit. Maging ang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, yakap-yakap ka na niya. Sabi nga, kapag ang Diyos ang ating kasama, sino pa ang pwedeng kumalaban sa atin? Dapat panghawakan po natin yan. Romans chapter 8 verse 31, kapag ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang pwedeng kumalaban sa atin? Tandaan mo, mga kapatid, daw ay maging kagalakan natin ang gawin ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Sumunod po tayo, maglingkod po tayo sa Kanya, at yung pananampalataya mabubuo yan sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. So, mga kapatid, naway napagpala ka sa mensahe ng ating Panginoon. Tandaan po natin, asin at ilaw ng sanlibutan, tinawag ka, iniligtas ka, meron tayong gagampanan na gawin ang kalooban ng ating Amang nasa langit. So mga kapatid, naway na pagpala po tayo sa paanyaya ng ating Amang nasa langit. At tunay nga po, nakagalakan natin na gawin ang kalooban, bawat buhay, bawat pagising natin sa umaga, isang pribilehiyo na tayo po'y makapaglingkod sa ating Amang nasa langit. So gawin natin yung the best para maparangalan ang ating Amang nasa langit sa buhay na ito na meron tayo. So mga kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mangamba.
ang Diyos ang lagi nating kasama at ang Diyos ang nangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So maraming salamat sa ating Diyos. So mga kapatid, sumainyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa. At patuloy po nating ipahayag sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may kagalingan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Jomel. Isa po ako sa song leader ng music team ng Come to Jesus Antipolo, ang church na atin pong inaatinan. 30 years na po ako sa Panginoon at ako po ay bunga ng pananalangin ng mga kapatiran ko noon at ng masipag sa pananalangin na nanay ko, si Sister Mila, who passed away last year from chronic kidney disease. At ngayong gabi nga po, ako po ay naatasan na mag-share po ng aking pong life testimony. Taong 1992 po ako tinawag ng Diyos at nakakilala nga po sa ating Panginoong Jesus. Simula po na ma-born again ako, marami pong binago po sa akin ng Panginoon. At hanggang ngayon, patuloy po akong binabago ng ating pong Panginoon. Na-involve ako agad noon sa ministry, sa mga gawain ng Panginoon. Naging song leader po ako. Naging teacher din po ako ng Sunday school. At nag-lead na rin po ako ng mga Bible study po noon. Tunay po na napaka-active ko. At damang-dama ko po yung sarap at saya ng naglilingkod sa gawain ng Panginoon. At nasabihan na nga po ako palagi ng tatay ko noon na palagi na lang daw po akong laman ng church. Kasi po pag nasa church ako, nawawala po yung pagod ko at yung mga alalahanin ko sa buhay at talagang masaya po ako. Pero ang buhay Kristiyano, hindi naman laging okay. May mga problema at pagsubok tayo na haharapin. At kung minsan, when it rain, it pours, ika nga. Sunod-sunod po yung pagsubok na dumating sa aming pong pamilya. Namatay po yung sister ko. Pagkatapos po noon, naoperahan po ako. At namatay din po yung father ko after that. At sa kabila po ng lahat ng mga pangyayari ito, hindi ko naramdamang iniwan kami ng Diyos. Hanggang sa dumating ang isang araw na sinubok po ang aking pong katapatan sa paglilingkod. At nakagawa po ako ng mahirap o maling desisyon na nag-result po sa pag-alis ng aming pong pamilya sa church at sa ibang church na nga po kami nagsimulang umattend. Year 2013 po ito nangyari. And after that po, na-involve po din ako agad sa ministry dun sa church na aming pong inaatinan. At nagkaroon po ako ng bagong mga kaibigan at naka-attend na rin po ako ng iba't ibang training program para ma-develop sa ibang area po ng paglilingkod pa. Hanggang sa dumating po yung time na maramdaman ko isang araw na tinatawag na ako ng Panginoon para bumalik sa CTJ. Nung una, hindi ko po pinapansin, pero talagang ang Panginoon, hindi ka po niya talaga titigilan. Marami po siyang kaparaanan para mangusap po sa atin. At wala po akong magawa kundi ang pag-isipan po talaga na ito na nga po ba talaga ang time. At naalala ko nga po na sinabi sa Bible that there is a time for everything. At ito na nga po yung time na tinawag na nga po kami ng Panginoon para magbalik sa church. At na-confirm din po ito sa pag-reach out po ng ating pong pastor at ni Pastora Mean. Nauna na nga pong bumalik noon ang aking nanay at 2017 po yun. At ako din po, unti-unti na rin po na nagbabalik pero hindi pa po official. Hanggang sa dumating po yung time na ako nga po ay talagang nagpaalam na dun sa church na inaatinan ko po. At nagbalik na nga po ako dito sa CTJ Antipolo. 2019 po yun at natatandaan ko po bago po ito mag-anniversary ng church. At dahil may puso talaga po ako sa pagsuserve, bumalik na rin po ako ulit sa ministry at nagpapasalamat po ako kay Pastor, ganoon din kay Pastora Mean na inalaw po nila ako na magpagamit muli sa ating pong Panginoon sa kanyang gawain at masaya na muli po akong naglingkod. Pero hindi pa nga po kami nakakahinga sa masaya naming pagbabalik.
muling dumating ang pagsubok. Isang napakalungkot na pangyayari na naman ang dumating sa amin pong pamilya. Nagkasakit nga po at namatay si mama. At sumunod ay nawala din po si Nanay Mitring na tinuturing ko po na pangalawang nanay ko na. At sinundan pa rin po ito ng pagkawala din ng aking pong pamangkin na inalalapit ko po sa Panginoon. Sobrang kalungkutan po ang naranasan ko at kung di talaga sa awa at biyaya ng Panginoon. Ang hirap po talaga na makapag-move on ng time na yun. Salamat po sa ating Panginoon at sa walang sawang pananalangin ng ating mga pastor at kapatiran, ang kaaliwan po ng Diyos ang sumama sa amin sa lahat ng kalungkutang ito. At tunay nga po na kung ikaw ay nasa Panginoon, walang problema at lungkot na hindi mo po mapagtatagumpayan. Marami mang pagsubok ang dumaan sa amin. Natutunan ko pong maalala yung sinabi po sa Romans 8:28 na alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpadala sa ating mga sitwasyon. Tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Patuloy natin siyang mahalin at paglingkuran. Sa ganitong paraan, may ipapakita po natin ang ating pong pasasalamat at pagkilala sa Kanyang walang pagmamaliw na kabutihan at paggawa sa ating mga buhay. Ngayon, masaya na po ulit ako na naglilingkod sa gawain ng ating Diyos dahil itinuturing ko po na ito po ay isang pribilehyo. Ang mapaglingkuran, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang lahat ay nakita, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y natitipo. Maging lakas ng puso ko'y naglalako. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Rosas ay natutuyo, narap ko'y natitipo. Maging lakas ng puso ko'y naglalako. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon,